Pag gusto mong pumunta ng ibang bansa, doon, ng mga Italy, basta ayan lang guys, sobrang lapit lang sa amin. Gusto mong pumunta ng Budapest or Bulgaria or yun, di ba, maganda po kahit medyo may kamahalan pero so hello guys, yan, good evening, good afternoon po sa inyong lahat. So today is Saturday at hindi po ako nag part-time po ngayong araw. So nandito po kami ngayon sa bahay na, di ba sinabi ko sa inyo na naghahanap na po kami ng bahay na lilipatan. Nandito na po tayo sa bahay na ito po yung bahay ng kaibigan ko na pinaupahan po sa amin. So bali kapag umalis kami dito is iti-turn over ko rin po sa kanya. So guys, dapat room lang talaga ang gusto ko sanang i-rent kasi yung, di ba, magbabakasyon na. So, hindi rin naman titira dito yung mag-aama kasi nga po pupunta na po sila ng probinsya at ihatid ko sila this next week. 2 weeks lang yung bakasyon pero malapit na rin po yung pasara ng, ano ba yun sa English? Graduation ng end of school. Yun. Nandito rin naman po kami guys sa Bucharest and yun, nakakatuwa lang kasi may upuan dito ng pang editing ba pag nag-ano ka sa computer. So yun, wala pa nga lang ako laptop. So yun nga po guys, nandito na kami sa bahay at binisita po namin at nag-cleaning po ako dito. Pero by next week, si Daniel guys. Nakbaliktad nak, dapat ganito nak oh. Iyan, kaya lang walang ilong. Hindi sumabit nak, daw. Iyan, show to daddy. Jacob. Tissue to daddy. So yun guys, yun, nandito na nga po kami at ayun, masaya po ako na medyo na-shock din ng konti. Kasi ang in-expect sana namin upa dito ay 300 po. Usapan po namin dito, kaya lang na dumating na yung talagang may-ari nito dahil nga sobrang taas na po ngayon ang bilihin at lahat po talaga ng paupahan ay nagtaasan. So tinaasan po nila yung upa, ginawa nilang 300. So na-shock ako kasi kakayanin ko ba yun? Kakayanin ba namin? So kakayanin naman, kakayanin. And yun guys, saka confirm mo dito sa ibang bahay, malaki to, 2 room, may malaking salas dito. At yun, kapag sabi ko nga kapag okay na yung hindi na kami upa dito is iti-turn over ko doon sa Pilipina na nangungupahan dito ng matagal na. Guys, gusto nyo bang makita yung bahay na titira namin dito sa Bucharest? So yun guys, nagtatanong, sa Bucharest pa rin po kami and Sector 1 pa rin po siya. So dito lang kami sa pinakang main city din to, pinakang center kasi ito po ay Garadi North. Guys, itutur ko kayo dito. Ipapakita ko lang yung pahapiyaw, okay? Yan guys, ito lang nagustuhan ko talaga dito guys kasi ayan, maganda po dito sa labas. Diba guys, nakaka-relax dito pagtapos mo ng trabaho, magkape ka dito sa taas. Saka nando kita yung bridge doon, oh. Yung malaking bridge yan. So yan, ito guys ang views namin dito sa bago namin nilipatan. And yung school po ni Jacob ay doon lang po. Maglalakad ka pa ng diretso doon. School po ni Jacob yun, asing malapit lang. Diba? Nasa 6th floor po kami, kaya medyo may kataasan, nakakalula pag tumingin ka sa baba. Ayan, ito daanan ng train tramway. And yun talaga yung pinakang train station guys na pag gusto mong pumunta ng ibang bansa, doon, ng mga Italy, basta ayan lang guys, sobrang lapit lang sa amin. Gusto mong pumunta ng Budapest or Bulgaria or kahit saan na connected ang train papuntang ibang bansa, yun lang po, yun yung yellow na yun. Yun, di ba, maganda po kahit medyo may kamahalan pero confirm po sa ibang bahay talaga yung price na yun is parang mas mahal pa dapat kasi nga malaking bahay po ito. And yun, nasa building tayo. At yan guys, and I hope na nagustuhan nyo guys yung itong maikli kong video. Guys, puro po matatanda yung halos kapitbahay daw namin dito sa pinakang 6th floor. Kaya yung ingay, alam nyo na, ay may bata pa naman ako.
So yun guys, I'm very happy guys kasi 'di ba nung kailan ay namomroblema po ako kung paano saan kami titira kasi nga minsan kaya guys naisip ko po na umuwi na lang kami ng probinsya kasi magbabakasyon naman na at yun talaga yung unang isip ko, mag-stay na lang kami sa probinsya. Kaya lang naisip ko pag nag-stay ako doon, paano ako makakauwi ng Pilipinas? Kailangan kong mag-ipon ng pamasahe pa uwi kasi sobrang mahal po, 'di ba? So yung asawa ko naman wala pang nakukuhang trabaho kasi yung asawa gusto niya pong either hindi siya matuloy pa abroad or mag-work na siya doon sa probinsya. So kapag regular na talaga yung work niya, yung talagang maayos na, so baka mag-move din po kami sa probinsya at ituloy ko na lang yung pagbablog ko, diba? So yun, hopefully, bahala na po kung ano pong plan ni Lord sa amin. So basta iniisip ko na lang na kailangan ko muna mag-stay dito kasi nga nag-aaral pa si Jacob at graduation niya ngayong June yata ang end of school niya kasi diba June, July, August, September is starting naman po ng pasukan at si Jacob at si Daniel po ay magpapasok na sa isang school. So parang magiging hawa na po ako kasi nga diba ngayon hindi ako makakuha ng regular job gawa nga ng si Daniel po no, hindi po ako makakuha guys ng regular na trabaho kasi nga po wala magbabantay dun sa isa. So dati nagtrabaho naman po yung asawa ko kaya lang naghahalinan kami sa oras at yung iba kong trabaho hindi ko talaga napapasukan gawa nga ng umaasa lang ako sa schedule nung asawa ko kasi nga 'di ba sa company siya nagwo-work. So ako naman part-time lang kaya wala akong kontrata. So ngayon at dahil papasok na po ngayong taon si Daniel at si Jacob makakapagkuha na ako ng regular job na ang trabaho ay hanggang 5 o'clock lang o 4 o'clock. O 'di ba? So yun, 'di ba? Sabi nga nung ibang mga followers ko na don't worry kasi pag lumaki na yung mga bata hindi ka na mahihirapan. So yun nga po, no, talagang tiis pa. Ganito talaga ang buhay ng isang magulang, sakripisyo para sa mga anak, 'di ba? So yun, hopefully one day talaga na matapos din lahat makauwi kami ng Pilipinas, 'di ba? So bahala na kung anong mangyayari sa ating buhay. Basta alam ko na malinis yung nasa isip ko, intention ko na maging mapabuti ang buhay namin dito, 'di ba? So bye-bye. Say bye-bye to tita. Bye-bye. Bye-bye, tita. Bye. Here. Bye-bye. Bye-bye.